Isang pangarap na binuo sa gitna ng kahirapan, biglang gumuho dahil sa isang maruming sistema. Maraming kabataan sa Pilipinas ang nagtitiis sa gutom, puyat at pagod para lamang makatapos ng pag-aaral at makapasok sa serbisyo publiko. Ngunit ano ang gagawin mo kung ang posisyong pinaghirapan mo ng legal ay biglang ipagbili sa iba dahil lamang hindi mo kaya magbayad ng tinatawag nilang entrance fee o lagay? Ito ang kwento ng isang matapang na aplikante na hindi natakot kalabanin ang dambuhalang korupsyon sa loob ng isang ahensya ng pamahalaan. Isang kwento na hindi lamang nagtapos sa pagwawakas ng isang karera, kundi sa isang makasaysayang hatol ng korte na nagpapatunay na may katarungan pa rin sa Pilipinas para sa mga naaapi. Dito sa lungsod ng Tarlac, lumaki ang 25 taong gulang na si Danilo Tecson. Hindi biro ang buhay na nakamulatan ng binatang ito. Ang kanyang ama ay isang simpleng tsuper ng tricycle na nakikipagbuno sa init ng araw at usok sa kalsada araw-araw. Habang ang kanyang ina naman ay nagtitinda ng kakanin sa tapat ng kanilang maliit na barong-barong upang may pantusto sa kanilang pang-araw-araw na pagkain. Mula sa kanyang kabataan, naging saksi si Danilo sa bawat patak ng pawis at sakripisyo ng kanyang mga magulang para lamang maitaguyod ang kanilang pamilya. Sa kabila ng matinding kakulangan sa pinansyal na aspeto, hindi ito naging hadlang upang mangarap na matayog ang binata. Pinili niyang kuhanin ang kursong Bachelor of Science in Criminology sa isang lokal na kolehiyo sa Tarlac. Upang matustusan ang kanyang matrikula, mga libro at pang-araw-araw na pamasahe, pumasok siya bilang isang panggabing crew sa isang sikat na fast food chain. Walang patid ang naging sakripisyo ng binata kung saan madalas na mula sa kanyang duty sa trabaho ay diretso na siya sa kanyang mga klase sa umaga nang walang sapat na tulog at pahinga. Ngunit ang lahat ng ito ay tiniis niya dahil sa isang malinaw na layunin: ang makapagtapos, makapasa sa board exam at makapasok sa marangal na serbisyo ng pamahalaan upang maiahon sa hirap ang kanyang pamilya. Matapos ang 4 na taon ng walang humpay na pagpupursigi, matagumpay na nakapagtapos si Danilo. Hindi nagtagal ay kumuha siya ng Criminologist Licensure Examination at sa unang subok pa lamang ay nakuha niya agad ang kanyang lisensya. Noong taong 2022, sa paniniwalang sapat ang kanyang kakayahan at integridad, nagpasya siyang mag-apply sa Bureau of Fire Protection or BFP sa Region 3. Dumaan siya sa napakahigpit at masusing proseso ng ahensya. Hinarap niya ang mabigat na written examination, ang masusing medical at dental test, ang nakakapagod na physical agility test, ang masusing background investigation, at ang mahigit 3 buwang rigid training na sumubok sa kanyang pisikal at mental na katatagan. Sa bawat push-up, sa bawat takbo sa ilalim ng matinding sikat ng araw, at sa bawat gabing puno ng disiplina, ang tanging inspirasyon ng binata ay ang mukha ng kanyang mga magulang na naghihintay sa kanyang tagumpay. Hanggang sa dumating ang araw na pinakahihintay ng lahat, lumabas ang officials na listahan ng mga mapalad na aplikanteng natanggap at kwalipikadong manumpa bilang mga bagong miyembro ng ahensya. Sa gitna ng kaba at panalangin, nakita ng pamilya ang pangalan ni Danilo sa opisyal na roster. Walang pagsidla ng tuwa sa kanilang munting tahanan. Walang mamahaling handaan, ngunit ang bawat patak ng luha ng kanyang mga magulang ay patunay na nagbunga ang lahat ng kanilang pagtitiis. Ang akala nila ay tapos na ang yugto ng hirap, ngunit dito pa lamang pala magsisimula ang isang madilim na pagsubok. Isang linggo matapos magsimula ang formal na orientation para sa mga bagong pasok na bombero sa panrehiyong tanggapan, maagang pumapasok si Danilo. Buong puso siyang nakikinig sa mga talakayan ukol sa batas, tungkulin sa bayan, at ang kahalagahan ng pagsagip ng buhay. Gayunpaman, isang gabi, habang siya ay nagpapahinga sa kanilang tahanan,
Isang hindi kilalang numero ang tumawag sa kanyang cellphone. Ang boses sa kabilang linya ay malamig at formal na nagpapakilalang mula raw sa Administrative Division ng ahensya. Dito na binitawan ang balitan tulad ng isang bombang nagpagunaw sa mundo ng binata. Sinabihan si Danilo na nagkaroon umano ng isang malaking clerical error sa huling pagsusuri ng kanyang mga dokumento. Dahil dito, pansamantala raw siyang tatanggalin sa opisyal na listahan ng mga kumpirmadong aplikante at hindi siya makakasama sa nakatatakdang panunumpa. Labis na naging pagkalito at takot ng binata. Alam niyang kumpleto at walang anumang irregularidad sa kanyang mga isinumiting papeles at wala rin siyang anumang naging paglabag sa buong panahon ng pagsasanay. Agad na sumubok si Danilo na tumawag at magtungo sa opisina upang linawin ang sitwasyon. Ngunit paulit-ulit lamang siyang ipinapasa sa iba't ibang departamento, pinatititig sa kawalan at binibigyan ng mga malabong dahilan. Hanggang sa isang hapon, isang empleyado ang lumapit sa kanya ng palihim at sinabing may isang mataas na opisyal na maaaring tumulong upang ayusin ang kanyang problema sa papeles. Doon ay pinakilala sa kanya si Senior Inspector Reynaldo Corpus, ang opisyal na may hawak ng administrative at personal movement sa naturang rehiyon. Sa kanilang unang closed-door meeting sa loob ng isang pribadong silid sa opisina, nagkunwari pang nagmalasakit si Inspector Reynaldo. Ipinaliwanag ng opisyal na mahirap pa raw baguhin ang system database maliban na lamang kung may gagawing maruming paraan. Diretso at walang paligoy-ligoy na hininga ng opisyal si Danilo ng halagang 70,000 piso kapalit ng mabilis ang pagbabalik ng kanyang pangalan sa roster ng mga permanenteng itatalaga sa pwesto. Nanlamig ang buong katawan ng binata. Ang halagang hinihingi ay parang isang bundok na hindi kayang akyatin ng kanyang pamilya. Napagtanto niya na ang kanyang pangarap, dangal at dugong ipinawi sa training ay walang halaga sa opisyal na ito. Dahil ang lahat ng ito ay may katumbas na presyo. Hindi nakatulog si Danilo sa loob ng ilang gabi. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang mukha ng kurap na opisyal at ang katotohanan ng ang kanyang kinabukasan ay nakasalalay sa isang iligal na transaksyon. Nang maglakas loob siyang magtanong ng palihim sa kanyang mga kapwa-aplikante, laking gulat niya na matuklasang hindi lamang siya ang biktima. Marami sa kanila ang nakatanggap din ng kahalintulad na tawag. At ang iba ay may kakayahang pinansyal ay napilitan na magbayad na malalaking halaga para lamang hindi mawala ang kanilang pinaghirapang posisyon. Umuwi si Danilo sa kanilang bahay sa Tarlac at ipinagtapat ang buong katotohanan sa kanyang mga magulang. Umiyak ang kanyang ina dahil sa kawalang kapangyarihan na makahanap ng ganoong kalaking pera sa madaikling panahon. Habang ang kanyang ama naman ay nananatiling tahimik ngunit may mabigat na galit sa puso. Sa kabila ng kahirapan, nagkaisa ang pamilya na hindi nila uumpisahan ang karera ng kanilang anak sa pamamagitan ng isang krimen at kasinungalingan. Dito nagpasya si Danilo na lumaban sa ibang paraan. Ginamit niya ang kanyang natitirang kaunting ipon mula sa kanyang mga dating trabaho sa fast food upang bumili ng isang high quality na micro-digital audio recorder na kasya sa maliit na bulsa ng kanyang uniforme. Inaral niya ang tamang anggulo at pagtatago nito upang hindi mapansin ng kahit sinong magkapkap sa kanya. Ang kanyang plano ay mapanganib, ngunit ito lamang ang tanging paraan upang mapatunayan ang katotohanan. Makalipas ang 2 araw, muling nakipagkita si Danilo Texon kay Senior Inspector Reynaldo Corpus sa tanggapan nito sa Tarlac. Nagpanggap ang binata na naghahanap ng paraan upang makalikom ng pera at humingi ng karagdagang detalye kung paano ibibigay ang lagay. Sa loob ng silid na iyon, habang umiikot ang tape na nakatagong recorder, naging kampante ang opisyal. Malinaw nitong binalangkas ang schedule ng pagbabayad, ang eksaktong halaga at ang garantiya na kapag natanggap ang pera, ay agad na mapipirmahan ang kanyang appointment papers ng walang anumang aberya. Ang bawat salita, bawat banta at bawat transaksyon ay malinaw na nai-record sa maliit na aparato.
Bitbit ang matibay na ebidensya. Hindi nag-atubili si Danilo na humingi ng saklolo. Sa tulong ng kanyang dating propesor sa kolehiyo na may integridad, dinala niya ang mga audio recordings sa National Bureau of Investigation o NBI Regional Office. Nang marinig ng mga ahente ng NBI ang laman ng recording, agad silang naglunsad ng isang serye ng operasyon at pakikipagtulungan sa Office of the Ombudsman at Civil Service Commission upang formal na ihain ang reklamong robbery, extortion at grave misconduct laban sa opisyal. Habang gumugulong ang lihim na investigasyon ng pamahalaan, napatunayang laganap nga ang mga gawaing ito sa naturang rehiyon. Dahil sa bigat ng paunang ebidensya na iniharap ni Danilo, formal na ipinag-utos ng Office of the Ombudsman ang preventive suspension laban kay Inspector Reynaldo upang hindi nito magamit ang kanyang posisyon para manipulahin ang mga dokumento at takutin ang mga saksi. Kaagad din isinagawa ang isang masusing lifestyle check sa opisyal kung saan nadiskubre ng mga otoridad ang mga bank account at ari-arian na hindi tugma sa kanyang buwanang sahod bilang isang kawani ng gobyerno. Ang simpleng lakas na loob ng isang mahirap na aplikante ay naging mitya upang mabuwag ang isang matagal ng sindikato ng bentahan ng items sa loob ng ahensya. Ang laban ay hindi naging madali para kay Danilo. Nakatanggap siya ng mga pagbabanta sa buhay mula sa mga hindi kilalang tao at may mga pagkakataong pinayuhan siyang iurong na lamang ang kaso kapalit ang malaking halaga ng pera. Ngunit nanatili siyang matatag. Ang kaso ay umabot sa Regional Trial Court ng Tarlac City kung saan hinarap ng binata ang mga pinakamagagaling na abogado na nasabing opisyal. Matapos sa mahabang panahon ng paglilitis, pagpresenta ng mga forensic analysis sa audio recording at mga testimonya ng iba pang aplikanteng naglakas loob na ring sumaksi, sa wakas ay nagbaba ng hatol ang korte. Sa opisyal na desisyon ng Regional Trial Court Branch 63 ng Tarlac City, napatunayang guilty beyond reasonable doubt si Senior Inspector Reynaldo Corpus sa krimen ng robbery extortion sa ilalim ng Article 294 ng Revised Penal Code, gayon din sa paglabag sa Section 3B ng Republic Act No. 3019 o ang Anti-Graft ng Corrupt Practices Act. Hinatulan ng dating opisyal ng parusang pagkakakulong na mula 6 na taon hanggang 10 taon, kasama ang parusang perpetual disqualification from holding public office o ang habang buhay na pagbabawal na makatrabaho sa anumang sangay ng gobyerno. Bukod dito, tinanggalan din siya ng lahat ng kanyang retirement benefits at separation pay. Hindi man natuloy si Danilo sa pagiging isang bumbero, ang kanyang katapatan at pambihirang katapangan ay hindi nawalan ng halaga. Dahil sa kanyang malinis na track record at kaalaman sa batas, formal siyang kinuhang magtrabaho sa National Bureau of Investigation bilang isang intelligence aide, kung saan kasama na siya ngayon sa mga nag-iimbestiga at nagpapabagsak sa mga tiwaling opisyal ng pamahalaan. Ipinakita ni Danilo na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kung gaano kataas ang iyong posisyon o kung gaano kalaki ang iyong pera, kundi sa kung paano mo prinotektahan ang iyong dangal at ang integridad ng iyong mga pangarap. Isang paalala para sa ating lahat na kapag ang tama ang ating ipinaglaban, kahit gaano kalakas ang laban, sa huli, ang katarungan pa rin ang mananaig. At kung umabot ka man sa dulo ng kwentong ito, ay huwag kalimutang mag-like at subscribe. Maraming salamat sa panonood.